Yan, magandang araw po sa inyong lahat. JDB po, inyong abang lingkod. Pag-usapan natin saglit ito. Yung rice tarification law po natin, 'di ba? Under review ngayong 2024. Actually, last na nitong 2024 ang pagbibigay nito ng tulong sa pamamagitan po ng Rice Competitive Enhancement Program. Ito po yung excess sa 10 billion pesos na nakukuha po na kita ng gobyerno mula sa pag-aangkat ng mga bigas. Okay? So, pag naka 10 billion at may lagpas ng piso, so yung piso, ibibigay po yan sa mga magsasaka na nagmamayari ng lupaing sakahin na hindi po lalagpas sa 2 ektarya. Okay, so binibigyan nila ito ng mga makina, mga heavy equipments o kung paano yung kanilang kooperatiba. Yan po, sila yung nakaka-avail niyan. Ngayon, ang naging problema po kasi rito sa rice tarification law, bagamat yung binanggit ko sa inyong pagtulong, maganda pong bahagi. Pero ang naging problema nito pala ay inalis po nitong rice tarification law ang NFA. Inalis nito ang kakayanan ng gobyerno na makapag-participate sa merkado at makontrol ang presyo, makapag-subsidy, makapagbenta ng mas mura. Nawala po yung option na yan magmula po noong 2019. So batas po ito ni Duterte. Ang gagawin po ngayon nila, dahil meron po, kung nagkakamali, ay kapag ang kinukunan natin ng imported rice ay galing po rito sa Southeast Asia, kung nagkakamali, nagpapataw tayo ng buwis o taripa na nasa 15% lamang. So, doble naman po kapag galing naman po sa labas ng Southeast Asia katulad ng India. Diba? So kung meron tayong taripa na 30% or 35%, aalisin po ito. Halimbawa, may taripa, yung imported, ang presyo ng bigas ay, kunwari ay 100. Ang kada 2 kilo, 100. So tatanggalan po ito ng percentage na katumbas po ng taripa. Okay? Kaya nga ang target nila ay mapababa ito sa presyo ng 10 pesos hanggang 15 pesos. Yan po yung target nila. Uulitin ko lang, ang sabi rito, yung tina-target, sabi rito ni SMR ha, ginagawa natin ito kasi, sabi ng presidente, we have to find ways na ibaba natin ang presyo ng bigas. Okay. Ano bang magagawa ng gobyerno para mapababa ang presyo ng bigas? Wala naman po tayong sapat na mga taniman, 'di ba? Naging subdivision na dahil sa kapabayaan ng ibang nagdaang presidente. Kawalang malasakit. Hinahayaan nila na ma-convert yung mga agricultural areas. Now, sabi rito, so yung tinatarget natin na by June, we should bring the price of rice down by at least 10 or even 15 pesos na close to 30 pesos kada kilo. And so ibig sabihin lilinawin ko lang po sa Tagalog ito ay tinatarget daw po nila ng mga bandang Hunyo ay dapat daw ay mapababa na ang presyo o mabawasan ang presyo ng bigas kada kilo sa halagang 10 hanggang 15 pesos. Kaya sabi ko, mukhang ito po yung aalisin nila ay yun pong taripa. So mag-i-import tayo ng bigas pero di na tayo magtatarif. Okay, wala na rin tayong RCEP. Pero ang taong bayan makakabili ho ng murang bigas. Okay? Tapos isa pang pinag-uusapan dito ay ang pagbabalik po ng NFA sa merkado. Para kapag nagkaroon ng malaking problema na naman sa bigas, ito po sa NFA ay makakapag-participate. At sino po ba ang customer? Sino po ba ang supplier ng NFA? Wala hong iba kung hindi ang mga local farmers natin. 'Di ba? Ito yung nagbibigay tulong sa kanila sa pagsasaka, ito na rin po yung kanilang customer. Yung mga produkto, yung mga pananim, yung mga palay nila ng mga magsasaka,
NFA po ang bumibili. So kung may babalik ang NFA sa merkado, nako, malaking bagay po ito. 'Di ba? May choice na, may mga option na yung mga tao, mag-NFA ka ba o doon ka bibili sa mga mahal sa well-milled rice. Well, ako, mas preferred ko ng pamilya ko ang NFA rice. Minsan nga pagka nagpupunta ho kami dati ng San Juan, Batangas, nako, hindi lang ikaw, JC Most. Kami rin. Nagpupunta kami ng San Juan, Batangas. Dumadaan pa kami ni Mrs. sa palengke, sa bayan, para bumili ng NFA rice. Dahil pag nakita ng mga anak ko yung kanin na makintab, nako, tinititigan lang. Hindi naman sa hindi nila gusto yung lasa, kaya lang nakasanayan nila yung ano talaga ng yung quality ng NFA. Yun ang hinahanap-hanap namin bukod sa mura. At dati meron pang mga nasa 27 pesos lang. Oh. 'Di ba? So yung ganyan. Kasi po ang gobyerno natin kaya nitong magpababa ng presyo. Now, isa rin sa pinag-uusapan nila diyan sa Kongreso ay etong kadiwa. Kaya ng kadiwa, okay sa kadiwa kahit 20 pesos kasi diyan po babagsak ang subsidy. Oh, at ang ating Department of Agriculture may mga pondo pa naman sana na parang magamit pang subsidy para mababa ang presyo ng mga bigas na binibili natin. Kaya lang, kailangan po nilang amyendahan ang batas ni Digong, ang rice tarification law. Yan, para po mapababa yan ng hanggang 15 pesos. Maganda nga kung magawa pa nila ng 20% eh. 'Di ba? Yan yung kadiwa, yan ang isang pinag-uusapan nila sa Congress na mapalakas siya na hindi lang yung pondo para mas maparami ang kadiwa. Yan. So, bigyan lang natin, ang hinihingi naman nila baka mga hanggang June mahit na nila. Tama-tama pang July na sona ng Pangulo. 'Di ba? Hindi man mahit ng ating presidente ang pangarap niya na 20 pesos ang kilo ng bigas, kung magagawa naman ng 30 pesos ang kilo nito, malaking bagay na po 'yun. Dahil ang presyo naman po ng mga bilihin, hindi naman ito pababa eh. Lahat ito, ang trend nito, buong mundo pataas. 'Di ba? Ang importante rito, ang ating gobyerno, nakakayanan nila na laruin ang inflation, yung epekto nito. Yun ang pinakamahalaga doon. Para yung pagtaas ng mga bilihin, hindi po haharurot. Mai-stock ito. Okay? Kasi kapag mataas ang rate, mataas yung inflation rate, mas mabilis ang pagtaas ng presyo ng bilihin. So kung ang inflation rate ay mababa o walang paggalaw, wala rin paggalaw yan. 'Di ba? Pero again, kapag ganyan ang sitwasyon, hindi po tayo dapat umasa na ang mangyayari ibababa yung mga presyo ng bilihin. Kahit pumunta kayo ng ibang bansa, wala hong ganun. Nabababa ang presyo ng bilihin. Mura pa nga bigas dito sa atin kung tutuusin, sa parting Europe, napakamahal. 'Di ba? Sabi niya, no, we will do this by having the NFA bring to the market affordable rice para sa lahat ng mamamayan na pwede silang bumili ng abot kaya na presyos na 30 pesos. So, ito po ang maaari nating mga amendments na pinapaspasan natin, sabi po ni SMR. At ngayon nga, nasa ano pa sila, hearing, nasa mga committee hearing sila with the DA. Kung ano yung pinakamagandang gawin, ano yung may sasuggest, pinakamabilis para magawa yung pagpapababa ng presyo ng bigas. 'Di ba? At saka malaking tulong po 'yan tataas po ang demand. Tingnan niyo sa kasalukuyan po setup ng ating NFA, ang mga bigas binibili nila mula sa mga magsasaka. Stock nila. Saan mapupunta ito? Sa mga relief operation. Pero kung mababa magiging available na uli ito sa merkado, so mas lalo hong ma-urge yung ating mga magsasaka na magtanim sapagkat tataas ang demand sa kanila ng NFA. 'Di ba?
At mas lalong kailanganin ng NFA na magbuhos ng ibayong tulong, suporta sa mga magsasaka para merong magandang ani mga to na kanilang mabibili. Oh, 'di ba? Yan hong ganyang bagay ang nung panahon ni dating Pangulong Duterte, sorry sad to say, hindi ko ho na content. Wala kasing ganyan noon. Walang ganyan. Okay, RTL lang yung naging remedyo nila, importation. Yun lang. Tapos bilang protection daw sa mga magsasaka, eto pong ano nila, RCEP, yung Rice Competitive Enhancement Program. O sabi ni Lynn, dito nga po sa US, 20 pounds, $22. 'Di ba? O si Daisy ganun din $20 per 8 kilograms. Yan po sa Canada. Wood covers 25 kilos is 1,750 sa kanila. Dito parang yung 25 kilos nasa 1,200. 'Di ba? Mas mahal pa nga sa kanila sa labas ng bansa. From Mercy Paragas. Correct. Mas mura ang bigas diyan kaysa Europa. From Jeka, Soberano Magnaye. Dito po sa Milan, Italy. Magandang bigas. Ayan, €5, may mataas pa. 5 times 60 equals to 300. Ay, grabe. Okay? So, yan po. Alam kong masakit sa tenga ito ng mga DBS. Ayaw nila ng asenso. Kasi tanging ang perpektong gobyerno lamang sa kanila, para sa kanila, ang performing lang, yung Duterte administration. Okay? Ay, grabe. Japan, 4.6 ang isang... Oy! 30 kilos, 4.6. Sobrang mahal, ha? Hmm. Yan, dito po sa Japan, 30 kilo, umaabot na po ng isang lapad. Tamo? Yan, 4.6 ang isang sako. 30 kilos, grabe. Yan, dito sa Norway, hindi lang bigas ang mahal. Lahat ng bilihin, ginto ang presyo. Hmm. Dito ka sa Pilipinas, kaya na papapraning yung mga kababayan natin, ang problema, ginagamit nilang pang fake news para makapanira ng gobyerno. Imbis na ipaliwanag na this is a global trend, wala tayong magagawa rito unless meron tayong produksyon ng mga pangailangan natin. Kailangan natin ng bigas, dapat meron tayong sapat na palayan. 'Di ba? Dapat ganoon Kaso hindi, sabihin nila, bagsak ang ekonomiya, mataas ang bilihin, mahal ang bigas. Samantalang noon, 'di ba? Ganoon Ay nako. Yung nakaraan naman kasi, anong nangyari? Puro tayo importation. Okay lang ang importation kung yan ang remedyong kailangan natin ng mabilisan na remedyo. 'Di ba? Temporary lang, pero hindi dapat ito ang maging permanenteng remedyo. Kailangan po natin solusyon pang long term. Ang remedyo po is for short term. Yun ang nangyari for puro short term. 'Di ba? Ayuda, remedyo, mga ganyan Hmm. Kaya pagpapalit ng administrasyon, kawawa yung bagong administrasyon. Ay nako. Okay, so iwan na natin 'to.